Sa previous episode, inatake ng mga mandirigma ang kuta ng Demon Lord at kasama pa ng mga mandirigmang ito ang mga taong may basbas na blessings mula sa Diyos. Gusto na sanang sumali ng Demon Lord sa digmaan kaso pinigilan siya ng dalawa niyang tapat na lingkod upang ipaalala sa kanya ang kasunduan niya sa Diyosa ng Rebellion. Dahil sa kasunduan na iyon, mas pinili na lang ng Demon Lord na masira ang kanyang kastilyo at pumasok sa lihim na silid upang isil ang sarili, at alam niya sa sarili na babalik siya pagkatapos ng 1,000 taon para bawiin muli ang kastilyo na kinuha sa kanya. Matapos ang 1,000 taon, nagising siya mula sa pagkakatulog dala na rin sa dalawang babaeng nang istorbo sa kanya, nag-reincarnate siya muli, kaso nalaman niya na naging tao siya at maging bata. At sa pagpapatuloy ng ating recap, bigla tayong nakakita ng mga alaala ni Leo mula sa nakaraan, noong siya pa'y isang bayani at ang isang lungsod ng kaharian ay inaatake ng isang grupo ng mga ogres na nagdudulot ng takot sa lahat. Ang mga bayaning sina Tiris, Arachel at Leo ay may responsibilidad na patayin ang mga kalaban. Si Arachel ay nagsimula ng magpalabas ng makapangyarihang mahika kaso lang ay may kakaibang balak siya, at nais niyang pumatay hindi lamang ang mga halimaw kundi pati na rin ang mga mamamayan. Pagkatapos nito, gagamitin ni Tiris ang kanyang kapangyarihan upang buhayin ang mga mamamayan kaso may iba pang ideya si Leo, at marahil ito ang dahilan kung bakit siya'y tinalikuran ng kanyang mga kasamahan. Ayaw niyang makita ang mga mamamayan na nagdurusa, kaya't ginamit niya ang kanyang espada upang pigilan ang mahika ni Arachel sa gitna ng ginagawang ritual nito. Labis na naguguluhan si Arachel pero si Leo na noon ay 12 taong gulang pa lamang, ay hindi nais makitang ang mga tao ay papatayin at bubuhayin muli. Kaya't tumalon siya pababa at nagsimulang patayin ang mga ogres isa-isa at doon ay namangha ang mga mamamayan, habang kinakatay niya ang isang ogres at nagawa pa niyang makipagbakbakan pa sa isa. May isang bagay lang na malinaw na kung saan, tinuturing si Leo ng bawat mamamayan bilang tunay na bayani at minamahal nila siya, subalit hindi gusto si Leo ng kanyang dalawang kasamahan, lalo na si Arachel. Sa kasalukuyan, nakikita natin ang monster form ni Arachel na nakapasok sa ilalim ng lungsod sa gitna ng pagsalakay at samantala, sa HQ ng lungsod ay may ulat na nawala ang malaking puno at nagtataka sila kung ito'y isang puwang at desididong harapin ito kapag ito'y kanilang natagpuan. Pagkatapos nito, tinawagan nila si Petey at binibigyan siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang mga resulta ng kanyang pagsusuri. Inilalabas niya na mayroong natuklasan siyang bagay sa ilalim ng District 62 at ipinaliwanag din niya na sa parehong oras, may naganap na pag-react ng isang mahika. Pagkatapos nito, nilantad niya na agad nangyari ang ganoong pangyayari ilang minuto lang ang lumipas at pagkatapos suriin ang lahat ng datos, lakas loob niyang sinabi na ito'y sanhi ng isang void at lahat ay nagsisimula ng mawalan ng kapanatagan, hindi sila makapaniwala na nakapasok ang isang void sa ilalim ng mga pasilidad. Ina-analyze ng koponan ng datos tungkol sa bagong impormasyon kasama ang dati nilang datos at ipinaliwanag nito na ito ay totoo. Labis na naguguluhan ang matandang lalaki at nagtatanong kung bakit hindi naglabas ng anumang alert ang kanilang makina sa pagpasok ng void. Ipinaliwanag ng analysis na ang void ay nagproduce ng mahinang mga alon ng mahika, kaya't hindi ito nag-react dahil ito'y itinuturing na pangkaraniwang insidente lamang. Subalit labis pa rin ang pagkalito ng general kung paano nakapasok ang void sa lungsod. Ipinaliwanag ng babae na may mga tiyak na bahagi ng estruktura ng lungsod na maaaring magbigay daan dito. Biglang may alarm na na-detect at ipinaliwanag ng analista na may natuklasan silang kumikilos sa District 31. Agad na namang naguguluhan ang matandang lalaki at nagtatanong kung bakit ang void na iyon ay hindi na-detect ang mahika nito. Agad na ipinahayag ni Petey na gumagawa ng limitasyon ang void sa kanyang kapangyarihan upang hindi ito madiskubre. Tinanggihan ng matandang lalaki ang posibilidad na iyon dahil ang mga void ay walang talino, ngunit buong tapang itinanong ni Petey sa kanya kung may mga bakas silang natagpuan tungkol sa huling grupo na gumawa ng investigasyon. Tumunog pa ang isa pang alarm at ngayon, isang ulat mula sa Stock Department ang nagsasabing natagpuan nila ang mga ugat ng puno sa nasabing silid at samantala, sa kwarto ni Petey ay nag-aalala si Regina dahil hindi niya makontak si Celia. Tinanong ni Petey kung alam niya kung saan naruroon si Celia at sinagot ito ni Regina na tiyak ay nasa ampunan siya kasama si Leo at hinanap ito ni Petey sa pamamagitan ng GPS, ngunit tinanong ni Regina kung totoo bang nakapasok ang mga void sa lungsod. Mabilis na sumagot si Petey ng oo, at sinabihan niya sina Regina at Sukuya na maging handa at samantala sa ampunan.
masayang kinakain ng mga bata ang kanilang lunch at doon ay hiniling ng isang bata kay Leo na ipakita ang kanyang banal na espada. Kitang-kita sa mukha ni Leo ang kanyang pagkairita dahil sa natatapunan siya ng laway ng bata at gayunpaman, may isang bata na babae na ang pangalan ay Chisela na pinapakalma ang bata at ibinigay kay Leo ang kanyang panyo. Iniisip ni Leo na ito'y isang mabait at edukadong bata subalit malinaw na may pagtingin ito sa kanya, nanginginig itong tinawag siyang astig dahil sa paggamit ng banal na espada at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang kinatatayuan. Sa headquarters, natuklasan nila ang mga hint ukol sa nangyayari at di lang nila natagpuan ang ilang mga yapak, kundi natagpuan rin nila ang isang pasilyo na puno ng mga ugat ng puno. Naghintay ang mga tao doon ng utos na sirain ang mga ugat na iyon at bigla, nagumpisa ang mga ugat na iyon na magbunga at magpakita ng mga nakakasilaw na mata at sa sumunod na sandali, inatake ang lahat ng mga tao at agad nawala ang komunikasyon. Ngayon ay naniniwala na ang general na ito'y isang void kaso nagtataka siya kung paano ito nakapasok sa ilalim ng pasilidad, nagtatanong ang matandang lalaki kung bakit sobrang lakas ng kanilang armas panghimpapawid, ngunit ang mga panglupa ay mga basura. Dito nagdesisyon sila at nagsimulang magpanik at tumawag ng pangkalahatang paglikas, subalit wala ang city commander upang mag-utos ng ganyang kilos at nagiging mas malala pa ang sitwasyon nang ipahayag ng analisis na ang mga ugat ay nagtagumpay na putulin ang sistema ng komunikasyon sa loob ng lungsod. Sinimulan ni Harry ang paggamit ng kanyang iPad upang mag-hack sa sistema at maibalik ang ilang komunikasyon, nakaligtas ang dalawang lalaki sa huling pag-atake pero gayunpaman, hinayaan nila ang void na makatakas. Hindi lang iyon, hindi rin nila ito matrack sa kasalukuyan at naguguluhan ang general dahil sa karaniwang hindi humihinto ang mga void sa kanilang mga pag-atake pero iba ito dahil sa ito ay tumakas, at agad napansin ng mga analyst na ginagamit ng void ang isang corridor ng enerhiya para makatawid kaso hindi nila alam kung bakit. Agad na gets ito ni PT at naisip na ang layunin ng void ay ang pangunahing enerhiya ng mahika na nagpapatakbo sa lungsod. Agad niyang ipinaliwanag na kung ito'y isang Void Lord, malamang nagagamitin ito ang Magic Energy Core upang lumikha ng malalaking pag-atake. Naguguluhan ang lahat, nag-utos na protektahan ang Magic Core at i-activate ang lahat ng sistema ng depensa pero gayunpaman, ilang segundo pa lang pagkatapos nito, nakalusot ang mga ugat ng puno sa mga pader at sinubukan na abutin ang core. Ang sistema ng depensa ay nagsimulang barilin ang mga ugat habang dumating ang mga tropa at gayunpaman, may mga pangyayari na hindi nagagampanan ng system defense at agad nilang inutusan na hindi lamang ang pagdepensa sa core ang dapat tutukan, kundi iniutos rin ang paglikas ng mga mamamayan habang ang lahat ay naghahanda na harapin ang stampede. Samantala sa ampunan, patuloy pa rin ang makulit na bata sa pangungulit nito na makita ang banal na espada ni Leo at sinabihan sila ng babae na ito ay hindi isang laruan, pero hiniling ni Celia na ipakita iyon at doon ay pumayag siyang magbigay aliw sa mga bata, pero sa kanyang paraan. Kaya't nagtapos siya sa pagtawag ng mga maliit na buto ng tao at naglaro dito na parang magician, kaso gayunpaman ay nakakadiri ito sa mga bata at samantala, patuloy pa rin ang mga sundalo sa pagtutuos sa mga ugat, ngunit tumigil lang sila sa pagputok ng marating na ng ugat ang Magic Core. Agad itong pilit na pumasok at nagsimulang magtawag pa ng mga void. Agad nagsimula ang alarma sa buong syudad kaya't nagmadali sina Celia at Leo na lumabas at nalaman nilang ang isang malakas na pag-atake ay sumiklab sa kanilang lungsod. Naging aktibo ang sistema ng depensa ng lungsod gamit nito ang reserve energy, subalit 3 araw pa bago makakuha ng tulong mula sa labas at nag-aalala ang mga general kung mabubuhay sila, ngunit isa sa kanila ay nakakasiguro na ang mga mag-aaral ay handa na para dito. Tinutulungan ni PT, Kuya at Regina ang magpalikas ng mga mamamayan, ngunit kinakabahan pa rin itong si Regina para kay Celia at sinisiguro ni PT na dapat ay makakarating na si Celia sa madaling panahon para sa mga pangkaraniwang proseso. Ngunit ang kanilang pangunahing layunin sa ngayon ay harapin ang mga void sa lugar at puno ng mga void ang kalangitan, ngunit agad tinarbaho ng mga machine gun gamit ang sistemang pangdepensa ang mga ito. Pagkatapos ay nakarating ang mga babae sa isang bubong, kung saan bawat isa sa kanila ay nagsimulang tumawag ng kanilang mga banal na espada at sumalakay. Samantala, si Linus ay nagmasid mula sa malayo at iniisip na ang mga humanoid void ay medyo malakas at nagumpisa ng magpanik si Celia at bumalik sa loob,
Pinapaliwanag na dapat nang mailikas na ang mga bata kaso lang pinilit siyang sundan ni Leo pero agad na dumating bigla ang alagad niya at tinatanong kung ano ang maitutulong niya. Tinanong ni Leo kung sinusubukan ba nitong sundan sila ni Celia, pero nag-imbento ito ng salita at sinasabing hindi niya sinusundan ang mga ito para lang kumuha ng impormasyon tungkol kay Celia. Wala nang paki si Leo at sinabihan siya na protektahan na lang ang kanyang mga pamilya. Sinubukan tumanggi si Sherry na nagsasabing nais niyang protektahan siya, ngunit inutusan na lang siya ni Leo na umalis at tumawag si Celia kay Leo na ipinaliwanag na handa na ang mga bata na dalhin sa shelter pero gayunpaman, napansin ni Leo ang isang bagay at sinabihan siya na delikado sa labas. May dragon void sa lugar, at lumabas si Celia upang harapin ang mga ito at tinawag niya ang kanyang banal na espada. Ngunit napansin ni Leo na hindi pa siya umabot sa kanyang tunay na kapangyarihan bilang isang vampire queen at nang tanungin niya ito kung natatakot ba siya, sumagot ang babae na oo. Subalit hindi siya pwedeng matakot at iwan na lang ang mga bata na mamatay at doon ay nag-agree siya, at nagdesisyon na tawagin ang kanyang staff na determinadong hindi iiwan ang kanyang pinakamalakas na babae na mamatay. Sumalakay ang dalawang void. Ngunit agad itong tinapos ni Celia at pagkatapos ay napansin niya ang dalawang iba na nasunog sa ere at napagtanto na ito'y gawa ni Leo. Tinanong siya kung ito ang kanyang kapangyarihan kaso ito'y nag-focus na lamang sa mga susunod na target. Mas marami pang mga void ang nagsisimulang magpakita sa paligid ng lungsod at nakapansin si Sakuya ng mga ogres at pinatay ang mga ito ng espada, na parang ginawang barbecue at ginamit ni Regina ang kanyang malalaking baril para barilin ang mga dragon sa kalangitan, habang ginamit ni Petey ang kanyang mga kasangkapan upang mag-scout sa lugar. Bigla silang nakaramdam ng pagyanig ng lupa at napansin nila ang isang malaking void na ahas, di na kayang makasabay ang system defense ng lungsod sa maraming void, at nasira na ang kanilang mga armas. Si Leo ay tumingin sa mga void at napagtanto na ito ay mga halimaw mula sa libong taon na ang nakalilipas. Pati na ang mga malalaking dragon ay nagiging mga void na rin at agad niyang naisip na kung sila ay kasing lakas ng dati noong mga panahong iyon, hindi niya magagamit ang mga mababang level na spell at doon ay sinabihan niya si Celia na protektahan siya habang naglalagay ng mataas na level na spell. Agad itong nagmadali sa harap upang harapin ang maraming void, na nagbibigay daan kay Leo na simulan ang pag-upgrade ng kanyang spell at gayunpaman, hindi niya talaga alam kung bakit niya ito ginagawa. Siya ang dakilang hari ng mga demonyo ay hindi dapat mag-alala sa pagkalipol ng isang lungsod ng tao pero gayunpaman, hindi siya pwedeng maging walang aksyon kapag may sumubok na patayin ang kanyang pamilya. Biglang lumitaw ang isang malaking dragon sa harap niya at inilunsad ni Leo ang kanyang level 10 na spell at maraming mga bola ng apoy ang lumitaw sa kalangitan at bumagsak sa lugar. Natakot si Celia dahil nagulan ng mga bola ng apoy, ngunit sinabihan siya ni Leo na manatiling mahinahon. Nakayanan na mapigilan niya ang dragon, ngunit ito ay umatake kay Celia gamit ang apoy pero naiwasan niya ito, at nagsimula ng sisihin ni Leo ang kanyang kasalukuyang katawan sa kanyang mababang level ng kapangyarihan. Biglang si Black ay lumitaw mula sa anino at kinagat ang leeg ng dragon, ginamit ni Leo ang pagkakataong ito upang magtapon ng isa pang level 10 na spell ng grabidad para pigilan ang dragon. Hindi makapaniwala si Celia na nakita niyang talunin ni Leo ang isang napakalaking void ngunit biglang, ang sahig ay nagsisimulang gumuho at ang ugat ay lumitaw muli at hinuli si Celia. Unti-unti siyang dinala papasok sa butas at sinubukan ni Leo na tulungan siya, ngunit may mga ugat na nagbabara sa kanyang daan at nagumpisa na itong magkaroon ng anyo at tinawag ang kanyang pangalan. Ngumiti si Leo at kinilala ang mga ugat bilang si Arakel, isa sa mga dating bayani. Kaso dito na natatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.